Eto nga lang, nagtatago sa kabuktutan, nagpapanggap. Alam nyo guys kung ano no, kung ba't ako medyo nalulungkot no pagdating dito. Kasi si PBBM, kasi minomonitor namin si PBBM eh. Not only dun sa page niya, sa page ng PCO, tapos syempre araw-araw tayo nanonood ng press conference ni Yusek Claire Castro. Kung makalagtaw man tayo, syempre replay. Doon nakikita natin yung mga good news. Tapos yung mga activity, yung mga naisagawa ng ating mahal na Pangulo. No? Ako talaga against ako dyan sa ginawa ni Aimee. Wala akong walang anggulo na kung saan natutuwa ako. No, buwisit din ako sa INC because sila yung mismo nagbigay ng opportunity no diyan kay Aimee para gawin yang ganyan. Para maggaganyan, para magsabi ng kung ano-anong kabulastugan. Others are saying na okay lang yan dahil nga syempre we all know for a fact na yan, most naman ng mga sinabi niya sinabi na rin ng iba. Yung mga names na dinrap niya, sinabi na rin ng iba. Pero since she took advantage of the situation na nakapatid siya. Yun eh. Kahit anong dahilan, kung ano, wala kaming pake. Ang problema, ano yung ebidensya mo? Laway-laway, salita-salita? Napakadaling i-debunk? Anong taon kayo magkasama sa isang bahay? Anong taon na kung saan kasama nyo si FL Lisa sa isang bahay na talagang regular nyo nakikita na nagpa-party para pagbintangan mo si PBBM na nakikipag-party-party? Anong taon yan? Significant ba yan? Before ba magsenador? Right after magsenador? Or right after tumakbo bilang vice president? Bigyan mo kami ng timeline. Napakagaling naman ni PBBM. He managed to pull it off. Na drug addict, drug dependent, pero hira na sa senator ng 2 terms, tapos I think he feel na medyo may edad na siya and it's about time para tumakbo siyang presidente. Pero nag-busy muna, nag-vice president, trying to gauge, testing the waters. Hindi nga siya pinalad. Then right after that, guys, alam nyo kasi kung bakit ni-research ko to nung election. Si PBBM very active nung 6 years. 'Di ba? Kaya noon pa lang, alam nyo, noon pa lang kupal na to si Aimee. Pag inyong ipagtanto. Kung inyong isip-isipin, betlog talaga to si Aimee. Malakas siya kay Digong. Malakas siya kay Duterte. Pero, ni isang beses, sa tingin nyo ba, inawitan niya si Duterte para ipasok sa pwesto si PBBM? 6 years na civilian si PBBM. And while he's at it, marami siyang mga tinutulungan. Pagka may bagyo, pag may sakuna, nakikipagkompetensya pa siya. No? Sa mga politicians. Para pagdating sa pagtulong, i-research nyo. Malakas ka, no? Malakas ka kay Digong. Pero iniwan mo yung kapatid mo. Doon pa lang, ngayon napagtatanto ko Noon pa lang malaki na inggit mo. Noon pa lang malaki na inggit mo.
tanggapin mo na presidente yung kapatid mo, tsaka wala ka na magagawa. You will never be a president. You will never be vice president. Magalong or you? Ha? Kung kunyari papipiliin ako kung si Magalong o ikaw, iboboto ko si Amay Bisaya na lang. Wala sa inyong dalawa. Ang laki ng inggit mo. Napakalaki ng inggit mo. A person with one kidney cannot take illegal drugs. And kasi hindi natin ma-confirm yan eh. I did manage to ask Senator Trillanes at particular reason, but I think he's not the best person to ask about it eh. No? Maganda yan ma-confirm eh. Ayan guys. Ang problema diyan, sa tingin nyo si PBB, ano sasabihin ni PBBM? Anong kailangan isagot ni PBBM diyan? Nandun na naman si PBBM sa sitwasyon na kung saan very awkward. Kapatid niya, tapos dinamay yung asawa niya, dinamay yung anak niya, dinamay din yung pamangkin. Ako ever since I became a tito, okay. Naramdaman, sabi ko, grabe, siguro mahal na mahal din ako ng tito ko. Kasi dati pag naisip ko, pinapalo ako ng tito ko eh. Hindi ko naman siya tatay pero pat ako pinapalo. Kapatid siya ng nanay ko. Eh ngayon, yung mga pamangkin ko, mahal na mahal ko eh. Kaya yun, siguro, mahal niya yung mga pamangkin niya kay Senator Amy. Mahal niya yun. I'm pretty sure. Knowing PBBM. Tsaka kung talagang si PBBM is drug addict, compared, nakita niyo ba yung pamilya ni PBBM? Nakita niyo yung ano ni PBBM? Pamilya? Ipakita natin. Let's end it with that. Si PBBM. Yan. Grabe. Talaga to si Amy oh. Napakalaki ng inggit eh. No? Napakalaki ng inggit. Oh. Grabe no? Yan ba? Sa tingin mo yan yung pamilya? Current yan ha? I think it was last year. Hindi. Ano pala? 2017. Ayan, sabi kasi 2017 eh. Kaya bata-bata pa si PBBM dyan. Grabe no? Napaka mapagmahal sa pamilya. Wala akong masabi. Grabe eh. Napaka ano na nga. Yung presidente natin talagang modelong presidente eh. Modelong asawa, modelong ama. Kaso ganyan, ang problema lang, yung kapatid. Malaki inggit. Napakalaki ng inggit. Ayan oh. Yan ba yung nag-a-addict? May bakas ba?
Ano, no? Nakakalungkot lang ba na ako kasi being a loyalist, medyo yung lungkot ko, grabe. Kanina pa, umattend kami ng birthday party kaya medyo nalita ko eh. Pero it was really unfortunate dahil nga nagmamat malungkot eh. No, ang lungkot. Kasi si PBBM, you feel for him eh. I feel for him. Hindi naman sila ganyan eh. Alam mo yun, napalaki naman ng maayos, di ba? Di ko na nagamit yung iba nating ano. Anyways, ayan. So, let's end it with that, no? Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. So, sana guys, kagaya pa rin ng panawagan ko lagi, no? Talinuhan nyo sa panonood, talinuhan nyo sa pakikinig. It's about time, no, na yung revolution, no, ng pagiging ideologist magsimula na sa atin, no? Hindi yung ano, revolutionary government. Pero sana maging mas proactive tayo, mas maging matalino sa pakikinig and all. And wala naman na siguro akong masabing iba kundi no, patuloy natin protektahan si PBBM. Hindi ko alam kung mananawagan ba ako na kailangan lalabas pa ba naman tayo. I think hindi naman na ako natatakot no na medyo kalmado na nung nag-announce yung INC, although marami nagsi-circulate na tinatawagan daw yung lalaki, pero I think that's the end of it, no? Yung pinakamaganda sa ginawa neto ni Amy is winakasan niya na yung I think napilitan na ipatigil ng INC yung rally na yan. So, guys, let's end it with that. Pero, si Coach Jarrett nagyayaya ng pro rally. Pro ng mga pro admin rally. O yan. Pagka nag-initiate si Coach Jarrett, pwede. Sabihin mo. Siyempre, babaka pa siya ng Birahan PH. Magsasalita na ako para kay boss pa. Hindi, I'm pretty sure naman babakapan siya ng Birahan PH. Hindi naman ako yung huling tagapagsalita pero I'm pretty sure babakapan siya ng Birahan PH. So let's end it with that, guys. Talinuhan nyo sa panonood. Patuloy pa rin nating ipagdasal si PBBM. Konting push pa. Alam nyo kung ba't nangyari to? Yan kay Saldico. Right after, before pa magaganyan si Saldico, PBBM said na pinaplano na pina-follow lang kasi yung proper procedure. 'Di ba? Yung proper procedure para bawiin yung passport niyan. Hindi pwede kasing babawiin lang ng ganun-ganun na lang. Mapaupurnada pa eh. Gusto kasi ng PBBM laging sure. Right after, ilan yung mga pinangalanang makukulong ni Ombudsman Boying Rimulya? Yung investigasyon about yan sa flood project, yung INC, matutumbok yan. Kaya, konting dasal, hindi lang konti, damihan nyo na. Hanggat kaya nyo. Kami ganun lagi. Yung mga daughter ko,
Sino yun? Sino si Bongbong Mark? Oh, who is he? Pero isama nyo. Isama nyo lagi. So, let's end it with that. Guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Birahan PH. So, kung